Discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo. At dito naman ang side ng Ada Puso. So, sa side mo, so magsimula na tayo. Well, sa side mo, iniisip mo kung faithful ba sa'yo ang puso mo. Iniisip mo kung faithful, pero may gift tayo dito. So, iniisip ko ano ba tong gift na to. Baka naka-receive kayo ng gift, money, o kung di man to literally gift na nahawakan, di baka blessing to. In a way na kayo pa rin. Kaya lang, kung kayo pa rin, kamusta sila? Well, di naman siya seryoso dito. May lalaki tayo. Lord, sabi. So, iniisip ko, babae ka siguro? O ini-embody mo ang feminine energy. Pero yung lalaki dito, mukhang mayaman. Ay. Mayaman ba to? Mayaman sa pagmamahal. Ayun. Kumbaga, sa bagay, sa yaman niya sa pagmamahal, naging doble nga yung karelasyon niya. Diba? Sobrang sweet. Pero more like, pwede nga ganun. Who knows? Baka may sarili siyang business o mataas position. Who knows? O pwede rin namang tatay na siya o 45 years old na ang edad. Pero again, tingin ko hindi naman siya seryoso dito sa Ada Puso. Ano siya parang ginagamit niya lang to. Ayun, kumbaga may cheerfulness kasi tayo dito. So, ang dating sa akin, ginagamit niya lang para sumaya siya o trip-trip lang. Pero again, ang dating sa akin, ito yung third party ko, yung orig. So, yun. Yung relasyon nila, ang dating literal na third party, at ito yung puso mo. Tapos ginagamit niya lang para sumaya. Para sumaya siya.
O again, parang katuwaan lang yung relasyon nila. O pwedeng yun yung pakay ng puso mo. Trip lang. Kasi may ano tayo dito, frivolity. So, ang dating para siyang narcissist. Yung puso mo mukhang narcissist. OMG. Hindi siya nagseseryoso. Di naman siya faithful dito. Sa adoption. So, yun, ganun dating. Mukhang hindi naman niya siniseryoso to. Kaya ang dating sa akin, ito yung third party. Saka may 3 tao dito. So, more like, eto siya. Ewan ko kung sino ka dyan sa 2 babaeng yan. So, current situation, walang commitment. On and off yung connection nila. Siguro friends with benefits. On and off. Wala siyang commitment dito. Wala ring responsibility. Masyadong mababaw yung feelings niya dito sa adoption. Pero ang masama, baka mabuntis to. Wag naman sana. Tapos, kung sakali man na mabuntis niya to, baka nga buntis na, who knows. Para sa iba sa inyo, tatakbuhan lang nitong person mo. Kasi para bang ginagawa nitong person mo, pupunta lang siya dito sa adoption kapag trip niya. Kukontakin niya lang pag trip niya. Yun lang. So, may pagka-narcissist nga user yung person mo. Pero ikaw pa rin yung binabalikan dito. Dahil siguro nga ikaw ang orig. So, ginagawa lang niyang toy itong adoption. So, 8 minutes na pala. Anong kukunin kong deck dito? Sa bagay, sila naman ang bida dito. Ito na lang deck na to. Future na. Punta na tayo sa future ng connection nila. Oh. Ano to? So, ang dating sa akin, may someone sa connection nila na para bang feeling trapped. Kasi may tayo dito, container, na yun nga, nandun sa loob, hindi na makalis. So, more like, yung adoption to, kasi yung person mo may pagka-flighty, in a way na parang hangin. Yun nga, katulad nitong butterfly, lipad lang ng lipad, hindi siya nag-stay sa isang lugar. So, parang, ang dating, feeling trapped. Yung adoption, siguro, umaasa rin siya na magiging sila na forever.
O may expectations siguro rin siya. Who knows? Na maging sila na nga. O hiwalayan ka na. Siguro napamahal na rin siya. O mahal niya talaga yung person mo. Pero sad to say. Di ba nga yung connection nila, parang friends with benefits, on and off, hindi siniseryoso ng person mo. Baka nga no contact sila ngayon. Pero, ang downside, kasi na tayo, future na, di ba? Future ng connection nila. So, kung no contact sila ngayon, maaring mag-connect sila ulit. Babalik na naman yung person mo sa kanya. So again, may pagka-user yung person mo. In a way na pagkatapos niya makuha yung gusto niya, tapos aalis na naman siya. Ganon. Pero wala naman talaga siyang feelings dito sa other person. So ewan ko, ginagamit niya lang siguro sa pera, piniperahan lang niya. Who knows? Baka katawan lang gusto niya doon. Pero wala siya talagang pakialam dito sa other person. Ano ba yan? Kawawa naman. Di ba? Walang kaalam-alam yung other person sa totoong motibo ng person mo sa kanya. OMG. Na para bang ang dating walang balak umamin yung person mo sa totoong motibo niya. Na ang totoong motibo talaga ay kwartahan lang o gamitin lang ng katawan. So niloloko niya sa madaling salita yung other person. Wala siyang balak umamin sa kalokohan niya. Sabagay, loko-loko naman talaga. Dahil nga, kayo pa rin, di ba? Bakit di na lang niya iwan? Itong other person, kung kayo pa rin. Kasi more like kayo pa rin. Kaya ganun, kasi nga, ginagamit niya lang tong other person sa pang sariling kapakanan. Na wala man lang kaalam-alam yung other person na ganun lang pala talaga ang motibo sa kanya. Umasa pa naman siya dito na magiging sila na forever, o who knows, baka pinapaikot-ikot siya ng person mo na hihiwalayan ka daw kuno para lang mag-stick sa kanya tong other person para di siya iwan. Sa kabila ng lahat-lahat na yun nga, yung pagiging careless, di sweet, on and off yung connection. Sino matutuwa sa ganong relasyon na para bang wala kang karelasyon? Parang ginagamit ka lang. OMG. Mukhang aware naman yung other person dito. Pero for some reason, hindi nga siya makawala. Dahil siguro nga mahal na rin niya yung person mo. Pero again, ang dating dito, mukhang narcissist yung person mo. O narcissistic na lang siguro yung better explanation. Mukhang narcissistic. Pag kasi narcissistic, edi hindi pa confirmed. Pero ina-embody niya yung characteristics ng narcissism. So, ganon. Parang kinokontrol siya. Minamanipulate sa bagay. Ganon naman talaga mga narcissist. Minamanipulate nila. Bine-brainwash. Pinapahirapan. Natutuwa sila na nanluloko sila, na pinapayak nila yung person, na nagiging desperado sila, desperada.
Natutuwa sila pag napoprostrate yung someone else. Ganon. So, ang dating pares niya kayong niloloko. So, ang dating natutuwa siya na niloloko ka niya. Natutuwa rin siya na niloloko niya itong other person na pares kayong nabubuisit. Dahil pares niyo gusto siya. Gusto niya ng atensyon. So, ganun dating. The more na nagiging desperado, kasi hindi ko naman alam kung sinong bida dito, babae ba lalaki. Kasi feminine energy yung bida natin. So, pwede rin sa lalaki kung ina-embody niya yung feminine energy. Kung di babaeng tao ang bida dito, di lalaki pero ina-embody yung feminine energy. So, nasa na ba yung kwento ko? Nakalimutan ko na. Ano nga ba yun? So, yun nga, natutuwa siya na nabubuisit kayong dalawa. Na umiiyak kayo. Na para bang kailangan yun ng tulong niya. Na basta, gusto niya ng atensyon. Sad to say, manloloko yung person mo. Although, winawalang yan niya itong other person. Pero ikaw din naman, di ba? Niloloko ka niya. Kasi, kung di siya sira ulo, hindi siya mag-cheat. Di ba? So, ganyan. Ganyan ang scenario dito. Sa future, kasi no contact sila siguro ngayon dahil on and off. Magbabalik na naman yung person mo dito sa other person, tapos gagamitin niya, tapos, ayun, alis na naman. Tapos, yun nga, bine-brainwash niya itong other person. Malamang ikaw rin. Wala ka kasing idea. Who knows? Siguro sinasabi niya na wala na sila nung other person, pero sila pa rin pala. So, pinapaikot-ikot ka rin niya na parang turumpo. So, ayan. So, sa madaling salita, sa future, sila pa rin. Pero, hindi naman niya siniseryoso itong other person. Ganun lang. So, near future natin, sabihin natin, sa period ng 6 months mula ngayon, ganun pa rin yung situation nila. On and off, come and go, hot and cold. At sasakit pa rin ang ulo mo. Tulad nung dito, lalaki. Nakahawak sa ulo niya. Masakit siguro ulo niya, kakaisip. So, iisip-isipin mo lagi yung partner mo o partner. So, ikaw din, masakit din ulo mo sa person mo. Pares kayo ng other person, masakit ang ulo dyan sa person nyo. OMG. So, kuha tayo ng ibang detalye dito. Ilang minuto na ba to? 18 minutes? My God. Let yourself receive. Allow others to give you loving care. Receive without guilt or apologies. So, hayaan mo raw ang sarili mo na makatanggap ng something. Huwag yung ikaw lang ng ikaw yung bigay ng bigay. Hayaan mo tulungan ka ng ibang tao. Hayaan mo maling ka rin ng ibang tao. So, ganun. Ready, set, go. Now is the perfect moment to dive in and embrace your heart's desire. Ito na daw ang tamang panahon para sundin mo ang ninanais ng iyong puso. Ewan ko, gano'n na. Embrace kasi, ang hirap naman, yakapin ng, di ba? Heart's desire. Basta gano'n, ha? Parang dating panahon na para sundin mo ang nararamdaman mo.
kung saan ka masaya. O kung anong gusto mo, gawin mo. Ito, synchronicity. Your prayers and questions are being answered by synchronistic events. Notice them in order to increase their flow. Synchronicity. Ang mga dasal mo daw at mga tanong ay masasagot na sa pamamagitan ng synchronistic event. So, synchronistic event ay yung paulit-ulit na pangyayari. So, sabihin natin, lagi mo nakikita tong word na to kahit saan ka tumingin. O, numbers. May something na parang laging umuulit. Okay? Whether words yan, o numbers, o numbers. Pay attention. Okay? Sa mga clues na yon. Kaya sabi dito, notice them in order to increase their flow. Okay, tapos na pala. 3 na yan eh. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.